Mahigpit na patakaran hiniling kasunod ng tumataas na bilang ng aksidente sa Marilake Highway. Commission on Higher Education mag-i-issue ng show cause order laban sa Besling College of the Philippines kasunod ng umano'y hindi otorisadong off-campus activity sa Bataan. Retiradong general na sangkot sa 990 kilos ng shabu, kumpirmadong nakalabas na ng bansa ayon sa PNP. We can explore other options po of coordinating with the Interpol po. At as a matter of practice po, kapag kami mga warrants po to, ay pwede po tayong mag-apply po ng red notice po to at least inform po kung asaan po siyang bansa po na para makatulong po tayo sa ating mga counterparts to account for this one person po na out of the country po. International Criminal Court o ICC, ikinatuwa ang pagiging bukas ng Pilipinas para sa investigasyon kaugnay ng Duterte drug war. Pag-iimprenta ng balota para sa May elections, natuloy na. Mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng naganap na insidente sa Veterans Memorial Medical Center kasabay ng paglilipat kay Attorney Zuleika Lopez noong Nobyembre, dinismiss ng Quezon City Prosecutor. Petisyong kumukwestiyon sa 2025 national budget, inihain na sa Korte Suprema. Wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. Kung ano ang magiging kautusan ng Korte Suprema, we can only intellectually surmise na doon tayo mag-operate ang gobyerno under a reenacted budget. Hindi titigil ang operasyon ng gobyerno. Pamumuhunan o investment sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP magpapababa sa singil sa kuryente ayon sa Maharlika Investment Corporation at Department of Energy. Because then through this, we would be able to achieve more reliable and more secure as well as affordable supply of electricity. Mangisdang Pinoy namatay habang nasa karagatan ng Zambales. Hindi tinulungan ng Chinese Coast Guard vessel na nasa lugar. And what is surprising is that they never really attempted to express help or assistance. Ang ginawa pa nga nila, they still shadowed the Filipino fishing boat and Coast Guard vessel, which made it very hard, for the Filipino fishing boat to maneuver to get near to our Coast Guard vessel, BRP Capra. With 19 affirmative votes, 1 negative vote, 0 abstention, House Bill number 8839 is approved on third reading. Pagbibigay ng Filipino citizenship sa Chinese businessman na si Li Duanwang sumailalim sa masusing investigasyon ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports from these three agencies. Si Li Duanwang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Malacanang kinumpirma na sinertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaliban sa BARM elections. Panibagong COC filing, isasagawa ng COMELEC kapag naisapinal ang petsa ng halalan. Ang issue kasi dyan ay kung sakali mapopospone ng Bangsamoro and parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng certificates of candidacy? Land Transportation Office o LTO officials na nakasasakop sa Marilake, posibleng magkaroon ng pananagutan sa pagkamatay ng motovlogger. Kung hindi nyo nalalaman yan, napabaya kayo niyan. Kung every weekend pala may ganyan, kasi hindi mo alam, sa area mo of operations, there's something wrong with your management. Bentahan ng karne ng baboy matumal bunsod ng mataas na presyo. Paglalagay ng maximum suggested retail price, pinag-aaralan ng Department of Agriculture.
Similar to rice, kailangan busisiin mabuti. Kasi hindi mo pwedeng sabihin ito lang, dito lang na player. You have to look saan yun, sino-sino sila, at saan nanggagaling yung sobrang pagtaas. Ang isa rin posibleng reason dyan, kagaya rin sa bigas, so baka sobrang dami rin ng nag-handle mula doon sa buhay na baboy hanggang sa maging karne yan. Baka ang dami ring patong-patong, palipat-lipat yung layers ng ano. Inihaing petisyon sa Korte Suprema laban sa 2025 General Appropriations Act, bahagi umano ng destabilisasyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. 5 pang hinihinalang Chinese spy na aresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa iba't ibang lugar sa bansa. Itong grupo nito, based on our surveillance, based on information, and based on extrajudicial confession of our witnesses, sila po ang nagmamanman doon sa Palawan. Nakikita nila yung mga barko ng Coast Guard kung kailan umaalis, kailan bumabalik. So they can monitor the number of Coast Guard ships that are in the West Philippine Sea at any one time. Napapattern nila, no? Nakikita nila yung pagpasok sa Manila Bay, kung ilang araw nandyan. Let's say, kailangan mag-resupply, no? Nakikita nila halos lahat ng mga details na ito. China, pinagsabihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil ang pagpasok at pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Commission on Elections makikiusap sa Philippine National Police na itigil ang Oplan Katok. Ipapakiusap sa kanila, hindi naman po ito persahan, na kung pwede masuspend na lang muna ang implementasyon nitong Oplan Katok dito lang sa panahon naman ng election period. Ito po ay para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong Oplan Katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. Ang sinasabi ko nga, yung Oplan Katok is purely dun sa mga taong meron pong unregistered firearms. We just want to account all their firearms. Bakit tanong namin bakit hindi nyo pa napaparegister? Yun ang po yung gusto po namin. Panukalang 200 pisong dagdag sahod sa mga manggagawa, lusot na sa House panel. Sa totoo lang, ang mga umaangal dito, yung mga malalaking korporasyon. Yung pasensya na, ganun talaga no? Sino ba yung mga nag-under sa ECOP? Ilang mga korporasyon ito na malalaki talaga yung kanilang mga manggagawa. Pero yung mga maliliit po, sa totoo lang, will benefit din dito sa ganitong no? Dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pag nagtataas ng minimum wage, na wala namang koreksyon sa business ng mga kumpanya, lalo na yung maliliit, isa lang, ang remedyo yan, ganito. Tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Police Colonel ng Philippine National Police kasama sa mga namatay sa banggaan ng Black Hawk helicopter at American Airlines sa Washington, D.C. The Philippine National Police mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino N. Malabed. He is the Chief of the Supply Management Division who was among those on board the American Airlines flight that collided mid-air with the U.S. Army Black Hawk helicopter.
Black boxes ng commercial flight na sumalpok sa military helicopter sa Washington, D.C. na-recover na. It's not that we don't have information. We do have information. We have data. We have substantial amounts of information. We need to verify information. We need to take our time to make sure it is accurate. Agarang aksyon sa mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, panawagan ng ilang nakilahok sa rally sa EDSA. Issue naman ng 2025 General Appropriations Act ay prinotesta rin ng iba't ibang grupo. Sa panawagan natin na to, may dalawang major issue ng corruption tayo, no, na gustong tutukan. Isa ay yung sa 2025 budget at yung isa yung associated corruption kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. At impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte hindi tatalikuran ng mga kongresista. But we will not shy away from our constitutional duty. If it is endorsed, ako personally, I will be attending that committee as a member of Committee of Justice, and I'd like to see that.